Hey guys! Welcome back to episode 9 of Dare Talks. So, medyo masayang episode today kasi ang guest natin ay si Kuya Carlo, ang pinsan ko. Hello. Yes, kuya ko na yan. Kung hindi ko lang pinsan, kuya ko yan. So, just a quick intro on Kuya Carlo. He's like big bro to me and he's who I look up to in everything I do. So, kamusta ka naman Kuya Carlo? Ito, okay naman. First time niya sa Dare podcast, Talks. Their Talks. So, Kuya Carl is currently piloting, di ba? So, Flying school. flying school. Ngayon. Gano'ng katagal ba yung flying school, Kuya Carl? Well, sa flying school, may magsa-start pa yun sa yung mga small planes, yung mga 2 to 3 years yun. Tapos meron pang extra if gusto mo pa. May instructor or didiretso ka na dun sa mga big aircraft. So, pang anong year ka na ulit, Kuya Carl? Siguro ito na pang 4th or 5th year ko na siya. Kasi Graduating putol-putol na. siya eh. Ganun. Nag-graduate na ako for yung initial to get my commercial pilot license. Pero ito extra. So parang masters, parang ganun. Paano ka naman napadpad dyan sa piloting? Like, decision mo ba yan or decision nila Tita Violi? Hindi, ako ever since bata ako, gusto ko talaga mag-flying na eh. Parang sinasabi nila daddy when I was young, pag may plane na dumadaan, lagi akong nagwe-wave all the time. So, nakalimutan ko siya ng mga grade school years ko. Pagdating ng high school, parang sabi ko gusto ko na mag-flying. Pero while nasa high school ako, nagba-badminton ako, gusto ko pa muna mag-compete. So sabi ko, pwede naman dapat ako mag-flying na diretso after high school. Pero sabi ko, compete muna sa UAAP, mga ganun. Nung nag-badminton ka, hindi mo naisipang may nag-commit na to go pro? Like, yun na yung pinaka-career mo? Nag-commit ako end of my career dahil nga sa pandemic naputol. Pero more on nagka-problema lang with sa Philippine team, gano'n and all. So, kaya hindi ako self-fund kasi yung pag-compete ko sa labas eh. So, mahaba yung process nun to be approved para makalabas ako to play and represent the country. So, nagka-problema lang doon pero yun, at least in the end of my career, na-experience ko siya and na-represent ko pa rin yung country. So parang ano na lang siya, natural na lang na ano, like tinanggap mo na lang na ganun, wala kang magagawa. So like, sige, mag-pilot na lang ako, ganun. Hindi naman, nasa part naman ng plano ko yung pagiging piloto talaga. After ng career ko ng badminton kasi I'd like to say I got to do everything I wanted before the next step. So at least nagawa ko na to. Wala na akong regrets after. Nasubukan ko siya. May it be naging good result or bad result. Nasubukan ko siya. Nasabi kong nagawa ko siya. Hindi ko masabi in the end na sana ganito ginawa ko. Walang ganon. So, Walang regrets. walang regrets. So, dahil nga mahilig ka sumubok ng maraming bagay, so, guess our topic for today is teenage walwal. So, kasi marami ka nagawa nung high school eh. Narinig yung mga stories. So, kamusta naman ba yung teenage years mo, Kuya Kyle? Was it, how do you describe it? I'd say teenage years, medyo, yun, start early, end early. Kumbaga parang nag-start kami early on na umiinom, mahilig uminom, ganun. So, siguro first year, second year high school, kami ng mga barkada ko, nagiinuman na kami, frequent. Kaya ngayon, nagugulat ako, age nyo, parang hindi sa ganun eh, baliktad eh. Parang baliktad. ayaw nyong uminom. Yun yung nakikita ko, naalala ko ng birthday mo. Meron akong nilapag na tequila, parang walang gumalaw. Oo nga eh. Hindi ko din magits. Parang nahihiya ata sila kuminom. Pero kami, as in, hindi ko alam eh, hanggang ngayon parang, pero at least now, naglilay low na, hindi na ganun kalakas talaga uminom. Dahil nga, busy na rin with mga work namin, mga ganun. So, yun. Medyo, I'd say, iba lang. Sa amin kasi, yung ideal way of fun namin is
punta sa bahay, tambay-tambay lang, or kunyari, mag-outing, punta sa Tagaytay, ganun. Hindi, ganun din yung sa amin. Ganun din ba sa inyo? Parang punta kami sa bahay ng isang friend ko, magtutukay kami. Pag tinamad na mag-tukay, at Inom na. night, inuman na kami. Inuman na. Ganun. So, lalo na nung college, mas nagkaroon ng freedom after class. Isipin nila, mami, may training o wala. Diretso ako sa bahay ng friends ko, mag-inuman lang kami. Ganun. So, yun, nag-start kami early on that part sa nung bata kami. So, iba lang din. Ako, hindi ko pa na-experience yun eh. First year pa lang eh. Would you call yourself wild nung teenage years mo? Actually hindi. Kasi I'd like to say na team ako ng badminton. Kasi nga, di ba, nagba-badminton Yung ako. discipline mo sa badminton, Parang nagkaroon ako ng fear na sumobra. Kasi nga, gusto kong maging top. Gusto kong mag-compete with the best in the country. So, nandun yung part na hati eh. Parang gusto kong magwalwal. Pero mag-iisip ko, pag nagwalwal ako, mawawala itong isa. So, yun, parang doon mas na-control. Feeling ko kung wala yung badminton, baka Magiging mas wild ka na. Ibang tao siguro. Ay, Ganun. bito na, nag-party ka na ba, tapos kinabukasan may game ka o laro ka, na parang pagkagising mo, hangover ka pa or lasing ka pa, gano'n. Meron. Dumalik ka na sa... Meron talaga. Ano nangyari sa training or sa game? Game yun, tournament, high school yun. Pero panalo. Panalo Panalo ka pa rin? Oo. Hindi ko alam, for some reason, parang nandun yung adrenaline. Pero after, drained talaga. Sobrang drained. Pero feeling ko, hindi ko alam, ayoko maging konsentidor. Pero parang alert ako. Parang, alam mo yung puyat ka, tapos parang alert. More on parang, hindi ko alam, mas feel ko yung game nung pagpuyat ako eh. Pero yung stamina ko, degraded siya ng sobra. Dahil nga puyat, dehydrated ako. So, yun. Gano'n ka ba ka-wild mag-party? Ba't parang naririnig ko na yung party mo parang hanggang sa mag-pass out ka. Gano'n ka ba mag-party, Kuya Carl? Hindi naman. Dati, hindi ako umabot na doon. Kasi nung grade 7, may birthday yung isang best friend ko. Sinundo ko nila Daddy Glenn mga 10 p.m. pa lang. Tapos suka ako ng suka. As in, dead weight. Tapos ever since nun, lagi na ako sinasabihan ni Daddy na lagi kang magtitira pa uwi. Magtitira ka ng pang pauwi. Huwag kang magsasagad. So, ever since, hindi na ako sumasagad. Malalasing ako outside, pero aalalahanin ko na meron akong, makauwi ako. So, sa bahay na ako susuka. Parang ganun. Or pass out. So, after nung time na yun, yung party na yun, parang never ka na sumagad after that. Especially kapag sa labas. Pero may mga times naman, pag kunya overnight, yun, sige. Alam ko na hindi na ako magdadrive, matutulog ako sa bahay na yun. Yun, sige, pwede tayo magsagaran na, walang problema. Pero if sumobra ng, kunyari, lalabas pa magdadrive pa, yun, hindi. Di, may pang uwi, kahit konti. Paano kapag may kasama ka mga babae? Hindi ka talaga umiinom or onte? Yun, kunyari, pagkasama ko si Ate Chanel mo, kailangan kong i-control talaga na hindi ako malalasing ako, mag-tipsy ako, ganyan, pero hindi yung out of control. So, syempre, iuwi mo pa yun, iuwi ko pa yung sarili ko. So, dalawang tao yung iuwi mo. So, kailangan control talaga dun sa part na yun. Was that the wildest experience na nangyari sa party? Or meron pa bang iba? What do you mean by experience? Anong... kasi sa amin, ito kasi si Mami ka eh. Kasi one time, nung first party ko, medyo pass out ako nun. Tapos, sinundo pa nga kita, one time, ball mo. Lasing yung ball ko, sinundo mo ako. Tapos, may mga lumalapit sa akin, karga-karga ako ng mga kaklase ko. Pero hindi yun yung yung first time ko talaga, wild na wild siya. Medyo pass out ako nun. Kasi first time ko yung party, wow, club. Wow, tugs-tugs. Di agad ako, pinashot agad ako. Tapos may mga nakausap ako mga babae. Tapos
pagkalabas ko ng medyo pasat na kinakagan nila ako palabas, pinalayas sa kami ng bouncer. Biglang may lumapit sa akin ng mga 6-footer, parang tatlo sila, na naghahamon ng Away. suntukan. Ganun. Eh, ako naman, medyo lasing ako nun. Kaya, tinitigaw ko, tapos nginitigaw ko siya. Nilawanan mo, hindi mo nilawanan. Sinampal ko sa mukha. Medyo wild, pero... Anong ginawa nung mga 6-footer? Hindi sila, gusto niya magpakitang gilas sa babae, sa girl. Eh, yung girl kasi, parang trip ako nun. So, yo bro, tulungan mo naman ako, ganun. Ano mo naman, kunyari, sasapakin kita. Bro, Friend parang naman pala. Parang ganun. Tapos, ayun, dinala ako ng mga kaibigan ko pa uwi. Tapos, umuwi ako dito, kunyari, acting sober. Nagawa mo na ba yun? Oo naman, oo. Kunyari, Daddy. Hindi, ngayon kasi pinayagan ako nila daddy na uminom na at a young age. Basta umuwi ako ng okay. Alam nilang lasing ako. Pero basta okay, nakauwi ako. Yun yung okay naman. Wala, yung lasing, wala silang problema dun. Umuwi ako ng lasing or or basta yun. Parang after nun, lesson learned na yun. Twice lang ako nag-pass out sa party, hindi ko na inulit, hindi na talaga ako umiinom masyado. Sa parties nyo ba, walang suntukan, walang away, ganun? Napaaway ka na ba? Hindi pa actually. Hindi. Actually, hindi. Ayaw ko mapaaway sa party. Kasi syempre, nandun tayo lahat to have fun eh. Luckily, nung batch ko, naging mag-friends lahat ng mga schools. Kunyari kami, LSGH, Ateneo friends, Xavier friends namin. So, naging one big whole batch party siya. Tapos yung mga batchmates namin na girls from Poveda, AC, St. So, Paul, hindi parang mga ganun. strangers lahat. Hindi. Kaya nagkaroon kami ng batch bora na buong batch. As in buong batch. Ganun kadami. Hindi lang siguro like barkada lang. As in, Sa amin kasi class lang eh. oo, eto batch. As in, isipin mo, buong batch ng LSGH, 10 sections. Buong batch ng Poveda, 4 sections. Buong batch ng Ateneo, ganun kadami. Paano yun nangyayari? Wala namang social media nung araw. Paano kayo May nagka-connect? Facebook groups dati. So, doon mag-add friend, tapos magkakaroon kayo ng group. Tapos doon na maglalagay na ng dates. Ito yung mga dates, parang 10 to 17, ganun. Tapos yun, doon na nagsimula. Tapos parang in the day, kanya-kanya yung gagawin. At night, yun, sama-sama. Party, ganun. Sa mga ganyang event, may mga pa rin ba? May mga bad influence, mga walang hiya, ganun. Oo naman, meron naman. Na-biktima ka na ba doon, Kyle? Paano walang hiya? napilit ka na ba, kunyari, mag-drugs, ganun, Siyempre napilit ako na nasubukan ko pero siyempre hindi ko siya yun nga dahil sa badminton nasubukan and hindi siya my cup of tea. Ayoko. Inom lang talaga, 'di ba? Pero hindi mo naman regret yan? Or... Hindi. Kasi yun, kunyari pwede kong masasabi ko sa'yo na hindi siya maganda. Alam naman masabi ko sa'yo nang hindi siya maganda na wala akong experience. Walang saysay yun, di ba? Sa mga naman, pagdating sa mga babae, sa mga chicks mo, chick boy ka ba, Kuya Carl? Hindi. Ano na si Joel, hindi ko masasabi na may naging girlfriend ka na ba from a party? Or like, nakilala mo? Oo, nung college, oo. Sa batch, bora ko siya na-meet. Tapos, college, yun. Doon na nagtuloy-tuloy. Mas wild ba ang college kaysa sa high school? Parehas lang. Mas college siguro kasi mas may freedom ka, alam mo yun. Kasi legal age na lahat. Oo, legal age na rin lahat. Pag sa high school kasi, syempre, may iba dyan, di pa pinapayagan lumabas eh. Tapos, yun, college, walang choice, nasa labas, tapos pwede lumabas ng campus anytime, di ba? Kasi sa mga ngayon, sa mga clubs ngayon, pag nagpunta ako nyari ng asylum, makikita mo yung mga puro bata na ngayon, mga 16, napuntahan mo na ba? Nakapunta ako, pero one time punta ako, millennial night. Puro naman matatanda, kami yung pinakabata. So, parang yung mga nandun, mga nasa 30 plus na, 38, mga ganun. Paano kapag may babaeng lumapit sa'yo, kunyari tara sa motel,
Lumalayo ka agad. Oo naman, syempre. Kasi, syempre, una, may girlfriend ako. Tapos, nandun ako with my friends eh. Pero hindi ka naman na-trap sa ganun. Kunyari, bigla akong nilabas mo pala, parang Hindi, masama palang bahala. hindi naman, wala naman. Feel ko sa generation namin wala masyadong ganun ka-aggressive siguro. Ah, Parang, tame pa rin naman yung mga tao na nakakasama ko around medyo matinu-tinu pa, no? dun sa part na yun. Sa love life mo ba, yung girlfriend mo na nakilala mo nung sa batch board, gano'ng katagal kayo? 3 years. So, na-broken ka ba dun? Or, Oo naman, oo yun na yung naman. ano mo. Yun na ba yung biggest heartbreak mo or hindi pa? Sana wala na. I mean, siguro yun. Yun na yung last. Yun na yung ano mo? Baka, oo. Pero, Before that, wala naman. before that, kilala mo naman yung before that. So, yun. Tatlo lang naman eh. Tatlo sila na official talaga. Na tumagal. Yun. Tapos si Ate Chanel yung third. Which magti 3 years na in December. So, most of them matatagal talaga. Feeling ko may tinatago kang lover boy. Ako? Hindi naman. Na clingy na makulit. Kasi nakikita ko minsan kung paano ka mag-chat kay Ate Chanel na, what you doing? Ganun makulit. Siyempre, pang dun sa private lang. Diba? Pero pag sa labas, nonchalant dapat. Nonchalant ka lang. Kapag na-heartbroken ka ba, paano ka ba? Like, na-apektuhan ka ba? Like, pag sa around you or Hindi naman. Ako, private ka lang umiiyak, kunyari ganun? oo naman, syempre. Pero, it's more on kapag lagi ko iniisip na daming babae dyan. I mean, kung hindi siya para sa'yo, hindi siya para sa'yo, huwag ba't pipilitin, di ba? So, mas mahirap pag pinipilit yung mga bagay. Hindi yung pag natural, magugulat ka na lang, uy, ito na pala yun. Ganun. Isa yung ipilit mo yung sarili mo dun. So, kung hindi talaga. Why dwell on it, di ba? Move on parate. Keep moving forward lang. Dumating na ba yung heartbreak mo sa point na ano? Like, iinom ka na lagi, araw-araw, parang, miss ko na parang gano'n. Oo, syempre, dadaan doon yun. Kasama ko yung dalawang best friend ko, si Kuya Mickey mo, tsaka si Kuya TJ mo. Sabay-sabay kami sabay kami tatlo. Sabay-sabay kayo na Oo, heartbroken. sabay tatlo. Tapos yun, every week, every after class, magkikita kami. Or weekend, inuman kami. Tapos yung mga music namin, mga pangsawi. Ano yun, I think it's part na kailangan mong i-feel yun kaysa i-neglect mo. Kasi if i-neglect mo yun, eventually, babalikan at babalikan ka na. At least feel mo na early on, ubusin mo na lahat ng kalungkutan mo sa katawan, and then pag okay ka na, improve yourself sa bagay, sa lahat ng mga pwede mong gawin. Diba? Ganun ka ma-heartbroken. Hindi dumadating sa point na nag-beg ka, ganun. Ay, hindi. Hindi, huwag na. Ano na yun? Parang Self-respect na yun self-respect na lang din sa sarili mo yun, di ba? Mawawala yung Parang dignidad mo. kilala mo naman yung worth mo, di ba? Bakit ka pa magbebeg? Kung ayaw mo, okay, bye. Di ba? Ganun lang yun, di ba? Huwag mong pipilit talaga. Grabe, so na-try mo lahat ng yan, tapos paano mo na-balance yung pagbabadminton mo dyan? Paano mo nasingit lahat yan sa ano? Kasi, yung level na nilalaro mo, ano siya pang national level, international level siya so, wala ka bang tulog lagi? Paano mo na-balance yun? And then, nung college, syempre na hiwalay ako dun sa mga barkada ko talaga. Pero, ano talaga time management din Pero, may isa kang may iwan na priority. Minsan, kapag puro badminton and friends naman, nagagalit naman sila Mami Violi sa akin. Walang time sa kanila. Or pag badminton, syempre yung badminton hindi talaga mawawala Kasi kailangan mong gumalaw yan Pag tinigil mo yan, may iwan tayo dun. So, it's laging ganun. Badminton family or badminton friends, badminton girlfriend, ganun. So, may isa at isa, pero pipilitin mo talaga ma-fit in lahat kasi kung importante yung mga yun, gusto mo nandun sa hanggang end of your life, di ba? What was the turning point sa'yo na tinigil mo na lahat ng outside noise at nag-focus ka na lang sa badminton?
Biglaan mo na lang ba naisip ka, kailangan ko tumigil muna sa parties pag walwal sa pag ganun. Yun, kaya wala namang time na sobrang nag-focus lang. Siguro yung end of the career ko, yung last year, yun, puro badminton lang talaga ako. Training 6 in the morning, gym sa hapon, training ulit sa gabi. Puro yun lang. Tapos yung inom, wala. Pero yung career ko nung mga college days ko, may mga times pag kunyari may tournament, dun wala talagang drinks, walang anything. Pero after, balik dun. So feeling ko din yung naging Reward. balance, reward Oo. din, di ba? Kasi alam na naman maging normal mo na umiinom ka, may training, di ba? So yun, dun lang. Yung mga friends mo, naging understanding naman ba sila? Oo Or naman. may mga nawala ka ding friendships dahil dun? Wala. Kasi yun sila, mga closest friends ko yun. Kilala mo, di ba? Sila Kuya Miggy mo, Kuya Mio, Kuya Erickson mo, Diego, TJ. Intindi nila eh. Alam nila yung nangyayari. Sila rin, meron silang ganun. End of the day, babalik kami, kwentuhan kami kung anong nangyari sa amin, anong nangyari sa kanila. Ganun lang eh. Ganun lang talaga yung dynamics ng mga friends ko eh. Parang sinerte ka na sa friends mo. Ganun. Swerte rin, somehow. Kasi, yun din, Kuya Mio, nagbabadminton din. Minsan, nanonood sila ng games ko. So, laking ginhawa sa friends ko na nakakaintindi talaga rin sila. Kasi may mga ibang friends niya na aayain ka, tas lagi kang umaayaw. Biglang di ka na lang Nagagalit na. nakakausapin na. Ganyan ka naman, di ka naman What's the, for you, what's the secret to a solid friendship? Ayun, well, I mean, may sarili akong buhay, may sarili kang buhay. Parang tayo, hindi naman tayong nakikita parati. Pero, last time kita nakita, kailan? Tagal na, pero parang pag nag-usap tayo, parang wala lang. Walang hold, walang grudges talaga. Parang walang, kasi iniintindi mo na para sa kanya rin yun, na gusto mo siya mag-flourish. Pag pinilit mong gusto mo yung gawin natin, gawin ko with tayong dalawa, paano ako mag-aangat kung hindi mo rin naman sobrang trip yung ginagawa ko? Diba? So, intindihan din talaga eh. So, sila, ganun din, naiintindihan ko yung ginagawa na may work sila. Pag hindi sila makalabas na may time ako, edi compromise lang. Diba? Kita kami other days. Diba? Pero wag lang talaga mawala yung effort mo na hindi mo itatry man lang na kitain yun. Kasi pag nangyari yun, tuloy-tuloy yun. Diba? Hindi na siya parang one-sided na lang siya. Oo, maging ganun yun. If you were to talk to your 16-year-old self, anong mapapayo mo sa kanya? Like, may babaguhin ka ba sa mga mga na-experience mo? Like, dapat bawasan mo yan kasi hindi mo mararating itong puro ka ganyan eh. Siguro, yun, yung partying or yung mga inom, sana hindi ko siya na experience early on na parang okay lang to gawin. Kasi yun nga, it hinders yung growth or yung potential ko sa paglaro ng badminton eh. Sa badminton, syempre, gusto natin may maharating tayo up there. Pero, if nandun ka na sa international level, tapos may ganyang ginagawa ka, tapos hindi ka focused, locked in dun sa badminton, hindi ka talaga aabot dun. Yung mga naka-locked in nga, na walang bisyo or anything, hindi pa rin umaabot. What more kung may bisyo ka, tapos pinipilit mo yun, di ba? Pero, no regrets. Kasi kung nandito ko pa rin, kung nasan ako ngayon, yun yung bunga or result ng mga nangyari. So, was all that worth it naman? Oo naman. I mean, it's part of life. Para up and down, pero kung nasan ka ngayon, you always be grateful talaga pa rin, regardless of ano yung situation mo. Pero, you still aim to strive and go up, diba? So, yun. Sa mga Gen Z dyan na nahuhulog sa trap ng parties, like, kasi may mga kakilala ako na once na sila nag-party, biglang naging tuloy-tuloy na sila araw-araw, like weekends, holidays. Anong masasabi mo sa kanila? May mapapayo ka ba sa kanila? Ako,
enjoy lang. Enjoy mo lang kung ano man, kung yan yung nagpapasaya sa inyo. Pero with a limit, with a threshold. Huwag parating sagad. Kasi syempre, katawan mo rin yan. And kasi yun, then eventually feel ko, mapapagod din sila dyan. Kasi hindi naman forever yan eh. Diba? Pero as long as masaya ka, sige, gawin mo yan. Pero, yung priorities mo pa rin, huwag mo papakawalan. Diba? Yan, yung pag-aaral, mga ganun. Parang mas nakaka-enjoy sa teenagers maglabas-labas mag-party kaysa sa pag 30s ka na, no? Oo naman. Hindi naman ako 30, magka-29 pa lang ako. Magka-29 pa lang ako. Pero, kasi dati, Oo, pang ano eh. pag inom mo, walang hangover. Ngayon, grabe yung hangover. May trabaho pa. Oo, yun, no choice. Kaya kailangan mong pasukin, di ba? Eto, papasok ka lang sa school, pwede mo i-cut. Pwedeng matulog ka sa school. Aandal pa rin. Pag sa trabaho, natulog ka. Wala kang kikitain, di ba? So, thank you guys for watching and listening to this episode. Sana may natutunan kayo sa life story ni Kuya Carlo. Just a quick reminder, these are just our perspectives and wala naman kami pinopromote or pinagbabawal sa inyo. Kaya, hindi nyo kailangan bash dyan kung may ma-offend sa inyo. We don't mean any harm. So, ayun, sana may natutunan kayo. And like, share, subscribe the YouTube channel and the podcast. Download down below and comment kung may suggest kayong topics. And yeah, thank you guys! Bye!